narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapuluang Pilipinas, magandang gabi. And welcome sa maiden presentation ng Alien Talk. Ngayon ay Sabado, 15 de Hulyo, taong 2017. Sa pamamagitan ng Facebook Live, ang layunin po ng Alien Talk ay mabigyang daan upang matalakay ang mga issue hinggil sa UFOs, aliens at iba pa na ayon sa konteksto na ayon sa pang-uunawa ng mga Pilipino. Ako si Tony Israel, co-founder ng UFO Society of the Philippines, isa akong UFO experiencer. Naway masamahan ninyo ako hanggang sa kabuuan ng ating paksa na inihanda sa gabing ito. Marami po tayong pag-uusapan, pero hindi po muna natin lalaliman ang topic natin sa gabing ito, no? Para magbigyan daan ang ilan po sa mga bagong nanunood na ngayon pa lamang sila natututo patungkol dito sa issue natin, patungkol sa ating pag-uusapan, no? At nitong nakaraang linggo, meron pong sighting, reported sighting. Isa po dito yung reported sighting dito sa amin. Sa Iloilo, dito sa Las Piñas tuloy. Ano ba ang nangyayari? Pasensya na ho kayo dahil one-man band lang ho ako. So, dito sa Mandurriao, Iloilo, ito ay nakuna ng aking anak. Habang ako ay wala naman dito, nandun ako sa copies ng mga oras na yon. Napansin niya na yon, na yung object na yun sa taas, ay kakaibang kilos, kakaibang galaw, kaya bumalik siya sa kwarto niya upang kunin yung kanyang cellphone at kinunan niya. Kaya yung clip na yon na inyo po makikita sa UFO SP pages po natin, ay medyo maiksi lamang po yung portion na nakita po yung object. Okay? Now, isa pa rin pong reported sighting ay yung dito po ngayon sa Mandaluyong. Mandaluyong. Meron pong nag-report at nag-post ng kanyang video at ito po yung ating hahanapin ho. Pasensya na hindi pa tayo nakapaghanda masyado. Kulay asul naman yung object na yan. Hindi pa po natin yan masusuri kung kasi may mga nagsasabi o na baka daw ay drone, pero ang kanyang kontensyon nitong ating contributor na nag-submit ng kanyang video ay ito ay isang UFO, no? So ginagalang po natin ang lahat ng mga ang sino mang nagsasubmit ng kanilang mga video o kanilang contribution o mga nakunang something strange sa Himpapawid. Okay? So, ating hahanapin po yung contributor na yon. Ito yata ito. Ito, si Jess C. Makikita po ninyo yan sa ating group page, si Jess C. UFO sighting sa Pasig, Sumilang, ganap na 7:30, July 12, 2017. Nandiyan po, nakapost po yung maikling video clip. Kakaiba po itong object na to. Gawa ng, ito ay kulay blue, no? Kulay blue. Samantala, kadalasan pong nahuhuli o nakikita ay kulay puti kapag araw, kapag gabi naman ay kulay pula. No? So, kaiba-iba ho kasi yan eh. No, meron pong ang display nila merong kulay blue, minsan kulay green. Pero kadalasan kapag high speed na yung UFO na yan ay kulay blue.
kulay pula. Okay. Ano ba nangyayari sa akin ngayon? Mukhang excited lang ako. Okay. Excited din ako dahil kanina lamang ay nakatanggap ako ng email galing kay Mr. and Mrs. Fred Gunn. Sinabi nila na-dispatch na raw nila yung regalo nilang organ pendant sa akin. Yung organ pendant po siguro sa buong Asia ito lang sila lang ang gumagawa nito At sila po ay magpapaliwanag nila kung ano po ang katangiang merong itong organ pendant kapag ito sinuot ninyo. At ako po ay nakaranas na rin po years ago, binigyan din po nila ako ng organ pendant na yan. At naka-attain ako ng kakaibang spirituality during that time. Okay. So, bago natin dakuan itong ating paksa, ito po yung madalas na katanungan Ano po ba ang UFO sa konteksto ng Pilipino? Kahalintulad o kahanid po dito yung katanungan ng isa nating member sa group page na kung bakit daw po marami ang reported UFO sighting sa Amerika kaysa dito sa Pilipinas. Magandang katanungan yan. Bago po ang lahat batiin natin si Patrick John Estilo. Maraming salamat, Patrick. Kung di ako nagkakamali, ikaw ay nasa Saudi Arabia. At syempre si Brent Marasigan, si Franz Reyes at si Pat Pat. Tanong niya kung na-try na ninyo ang CE5 protocol. Ito yung close encounter 5th level. It really works. Siguro marami pa tayong babasahin pangingil dyan. Ang aking may babahagi lamang po sa inyo ay yung aking direct o personal na karanasan hinggil sa UFOs. Ako po ang isa sa mga nagbuo ng UFO Society of the Philippines. Hindi ko po inaako na akin yan. Kasi kung hindi po dahil sa mga tumulong na maitatag ito, ay wala pong UFO Society of the Philippines. Nagsimula po yung first conference namin noong 2010. Sinimulan po namin ni Edwin Gatia, ni Ray Sibayan, ni Luna Ada, at syempre, diyan ko po nakilala sina Mao Leongson, si John Adrigal, at ang mga Brumoki Group. Ayan, Brumoki Group, mga antigo na ho yan. Pagdating po sa usaping UFOs, marami po sila may share sa atin. In fact, noong 2011, the year after the first UFO conference, isa sa mga speakers na si Lily Dueñas ay member po ng Brumoki. Maganda po ang kanilang mga naging history ng grupo nila at marami pong may share pagdating sa istorya o pagdating sa mga accounts ng UFO at alien encounters. Kakaiba po ang konteksto ng Pilipinas pagdating dyan. Okay. At siyempre nandyan din si Dennis De Parine. I'm fascinated by UFOs. Is there a clear sighting here in the Philippines? Meron. Yung aking sighting video na nakunan ko noong year 2000. Hindi pa uso yung cellphone camera. Hindi pa uso yung mga maliliit na camera. So, ang aking gamit, hindi ko lang maipakita ngayon dahil nandun sa baol, yung night cam or night vision Sony. At that time, medyo yun po ang top of the line, no? Kakaiba lamang po dito sa camera na to, ito ay meron tinatawag na infrared feature. Siguro yan din po ang isa sa dahilan kung bakit o kung paano nakunan nito ng ganun kaklaro. Mapapanood po niyo yan sa YouTube. Ang tagal na kong posting na yun, antigo na po yan, sa youtube.com/Tony Israel. Nandun po yung video na yan, ano? At ang nakunan po yung video ng UFO na yan doon po sa Las Piñas. Doon po sa tapat po ng bahay namin. Ganap na alas 7 ng gabi, September 3, year 2000. Maniwala po kayo sa hindi,
Ang dalawang object na una kong namataan ay nanggaling sa likod ng buwan. Ayan, yan po ang naging hudyat. Yun po ang naka-attract ng aking atensyon. Kung bakit bumalik ako sa bahay, kinuha ko yung aking handycam at nakunan ko ang mga UFOs na nanggaling, dalawa mismo nanggaling dun sa likod ng buwan at marami pang mga sumunod. Squadron, kung tawagin ha, dahil mahigit sa 12 objects itong aking nakunan. Kaya po mahaba ho yung video na yon. Hindi lamang mahina daw yung ating audio. Okay. So hindi lamang segundo ang binilang ng total footage na yon, kundi minuto. Umabot po ng himigit kumulang 40 minutos sa kabuuan. Yan po ang karanasan ng inyong lingkod kapag dating ho sa UFO. At yan po ang naging dahilan kung bakit binuo po natin ang UFO Society of the Philippines. So, nung simula ng year 2000 na yon, makunan ko ang mga UFOs na nanggaling sa buwan at dumaan po sa harapan ng bahay namin sa Las Piñas. Nag-create ho yan ng stir. Kumbaga, nabulabog po yung media, local media. Nabulabog din po yung UFO community sa US. Kasi at that time, very rare pa lang ang UFO videos. Samantala, hindi ko po inilabas ang kabuuan ng aking mga footages. Bakit kanyo? Bakit hindi ko inilabas? Hindi ko, nag-offer ho sa akin noon local station. Hindi ko po yan ibinigay. Dahil at that time, gusto kong ma-incubate muna ho sa possession natin yung video na yan. At least for 1 year bago natin mailabas. Dahil gusto kong mapag-aralan muna. Pangalawa, yun po yung panahon na mainit ang labanan ng Iglesia ni Cristo at ni dating daan. O nag-aaway-aaway ho yan. Tapos marami pa hong mga faction ng mga Bible-based religion at that time na tila gustong sakyan yung issue na yan tungkol sa UFO. Lalo na ang taon na yun ay year 2000. Nagkaroon po tayo ng year 2000 na Y2K scare at that time. At may mga iba nag-aakala na yun na po ang katapusan ng mundo. Parating na tayo sa tinatawag na paghuhukom. In fact, ako po ay pinasyalan ng miyembro o isa sa mga ministro, dating ministro ng Iglesia ni Cristo, pumunta sa bahay. At marami po siyang pinakita. Nagulat ho ako at may clippings po siya ng headlines nung UFO experience natin, ng UFO video na yon, yung okasyon na yon. At marami po siyang pinakilala sa akin at marami po siyang itinuro hinggil sa Biblia. Hindi na po natin palalawikin yung issue na yun. Lalo ikaw ay Israel. At ikaw pa nakahuli ng UFO. Hindi mo ba alam na nasa Biblia yung pangalan mo, etc., etc. Although yan po ay naging tulay po sa akin para ako ay magsumikap na magkaroon ng programa sa radyo. So, a year later, year 2001, ako po ay nagkaroon ng programa sa DZRJ 810 AM. Hanggang tayo naman habang pumapalaot tayo sa ere, nasangkot po ako ng konti dyan sa mga programming na patungkol sa politika, panahon ni Gloria. Ang gulo, magulo. Magulo at madumi ho ang politika. Ayoko na pong balikan yan. Okay. We-welcome po natin yung mga bagong viewers natin. Andiyan si Dana. Dana, maraming salamat. Ang suki nating viewer, ha? Okay. So, ang katanungan po ngayon na atin pong bibigyang daan ay kung bakit marami daw na UFO sighting sa Amerika samantala dito sa Pilipinas ay tila kulang.
Yan po ang isa sa mga katanungan isang katanungan na pumukaw rin po sa inyong lingkod na talakayin. Kasi tapusin na lamang natin dun sa mga UFO group natin. Kadalasan ho nasa US, ano. Kadalasan mga tourists, may mga salaysay hinggil sa UFO, tungkol sa alien abduction, may mga salaysay na tungkol pahinggil dito sa Area 51, sa Roswell crash, etc. etc. Ngunit dito sa Pilipinas ay tila wala tayong nasasagap na ganyan. Bakit nga ba? Sa ating pananaliksik at sa atin pong pakikipag-usap sa mga UFO experiencer dito sa Pilipinas, isa po sa napansin ko dito ay ang awareness hinggil sa UFOs. Kung ikukumpara ho sa awareness ng mga Amerikano, kapag nakakita ho sila niyan, either sasabihin nilang flying saucer, no? Either sasabihin nila immediately as UFOs. Kasi ang awareness po nila mas malawig kaysa dun sa awareness po ng mga local folks natin dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman, sa kabilang banda, kapag nakakita niyan, como marami pa rin po sa kababayan natin ang hindi nakakasagap po ng mga informasyon hinggil sa UFOs, sa aliens, iba-ibang interpretasyon na po ang pumapasok. Either, sasabihin yung aming nakita ay San Telmo. Yan. Number one rason or number one description kanila ibibigay, San Telmo. Pangalawa, sasabihin nila, falling star. Ayan. Pero gumagalaw, falling star. Or either, sasabihin pa nila, meteorite. So, kung ano lamang po ang level ng kanilang kaalaman, hanggang dun lang din po nila may papaliwanag yung bagay na kanilang nakikita. No? Ngayon, pag sinabi mo, baka UFOs. Ano yung UFO man? Ang sasabihin ng mga local folks. UFO po, baka po yan isang flying saucer o sasakyang panghipapawid o sasakyang pangkalawakan ng mga taga-ibang planeta, etc. etc. Diyan, nagsisimula na rin pong pumasok sa isipan nila, ay, oo nga. Meron po kaming naging guest noon sa conference, no? At ang sabi niya, noon pa man sa Mindanao, kanyang ganun. Ang mga Muslim, sabi niya, pag nakakita niyan, tawag nila dyan, kawa. Kawa. Kasi nayalintula daw sa kawa, yung lutuan natin dito. At maging yung kanilang instrumento na napupupok na, yung instrumento na brass, gawa sa brass, design daw rin yun after sa UFO. May halintula din po sa UFO yon. So, kanya-kanya pong interpretasyon. Now, maging nitong recent lang, 2010, 2011, ako po ay nagpunta rito sa Lawigan, sa Iloilo, upang imbestigahan yung apparent na alien landing, yung alien encounter sa Lawigan, Iloilo, na akin pong inimbestigahan po yan, personal po yan. Hindi rin po nila naintindihan yung una. Ang akala nila katuan, mga tinuga, yung mga creatures. Ngunit, nung mapag-alaman natin na yung movement ng mga creatures na to, kung saan nanggaling, kung saan posibleng, mga circumstances, no, ng sighting na ito, ay ating pong napagtanto na malamang ito ay mga aliens na naligaw. Naligaw, nag-scamper, nagkagwatak-watak, nagkatakbuhan, nagkagulo. Kaya dun sa small fishing barangay na yan, nagkagulo rin po. So, ang kanilang definition ay yun, tinuga, creature. Ang kanilang definition, yung ibang
reporters dito, ang definition nila, ay baka kulto. Kulto lang yan, kanang lang ganon. Nagsuot lamang ng maskara, pare-pareho. Pero sabi ng mga witnesses, hindi po maaring nagmaskara dahil yung ulo nila, hindi naman nagbabago yung angulo ng maskara nila. So, maraming istorya. At ang napakahirap din pong mag-imbestiga ng mga accounts, lalo na sa mga baryo o sa mga probinsya, dahil ang kwento ng isa ay kwento ng lahat. So, pagka tinanong mo, ganun ba nangyari? Oo, may kwento yung ganun. Pero hindi naman pala niya nakita yon, kundi isa lamang po siya sa mga nakasagap ng balita. Okay, maraming salamat kay paring Tony Liao. Maraming salamat sa iyo. Welcome. At kamusta dyan sa Canada? Kay Mr. Zohan Divir, kay Dennis Dayprine. Okay, sa present, itong kay Dennis, present sightings, more on light show, means speeds, no actual real footages, and the drones could play a vital role. Could the UFOs sort of alien upgrades, modified? I don't know. I don't have the answer to that. At kung ito ay mga drones, yung discovery ng drones ay nagpapahirap din po sa investigasyon, kung sa validation kung ang isang nakita nga ay UFO o baka drone. Nung dating wala pang drone, ang malamang na sasabihin ng Pag-asa ay ito ay weather balloon. Ito ay eroplano. Yan ang mga paboritong idahilan ng Pag-asa weather balloon, eroplano, meteor, ganyan, ha? Pero pag wala na po silang yung aking footage po ay na-validate po yan ng Pag-asa. Nanood po nila yan. Kaya hindi po nila maitatanggi na yan ay UFO dahil unang-una hindi nila ma-identify kung ano yun. Dahil sa sobrang haba ho nung footage na yan, maubusan ho sila ng siguro kung paano nila idadahilan. Well, so yan po, no? Ang konteksto ng UFO sighting sa Pilipinas ay iba kaysa dun sa konteksto ng UFO sighting halimbawa sa Amerika. Dito sa Pilipinas, passionate po tayo pagdating dyan. Sa Pilipinas ay nai-equate o naisasama po natin ang mga implikasyon, no? O relasyon ng mga UFO sa mga anghel. Naisasama po dyan na ang implikasyon, kaya ka nakakita ng UFO, yan ay padala ng Diyos. Ayan, dyan na lang yun. Nandiyan na yung pagpasok ng mga kulto. Kaya po yan po ang aking iniwasan nung ako po ay sa kainitan ho nung aking mga UFO encounters. Now, yan po ang nagiging konteksto, kaya ang interpretasyon po ng Pilipino ay mas mayaman kaysa dun sa interpretasyon ng mga Amerikano. Iba po. Kadalasan ng ating ina-absorb ay yung nandun sa Roswell, yung sighting na alien crash, yan ang mga popular, no? Dun sa New Mexico, yan ang ating mga ina-absorb, no? At di lingid po pala sa kaalaman natin. Noong ang UFO ayon kay Edwin Gattia, ito po yung aklat ni Edwin Gattia, itong Unknown and Unearthly, the Philippine UFO Experience. Ang experience ng inyong lingkod ay nandito po sa huling pages. Ito po ay updated. Ito po ay mga accounts na kanya pong sinaliksik simula noong 1947 hanggang year 2000. Yung akin po ay na 2000 man nandito ho. Nakarecord po yan dito. So, ang term pala na UFO ay nagsimula sa Amerika, syempre.
noong 1947 nang maka-witness itong si Mr. Kenneth Arnolds. Yan. 1947 po yan. Siya po isang piloto at naka-enkwentro po siya ng UFO habang nagpapalipad ng kanyang eroplano. At ayon sa aklat na yan, 1948, ang kauna-unahang UFO sighting ay mga Amerikano rin ang nakakita. Yan po ay dun sa Clark Air Base. Habang nagpapalipad ng eroplano yung isang piloto, ni-report niya na nakakita siya ng UFO. So dito po, na-re-reinforce po yung ating teorya na ang kaalaman, ang awareness ng isang tao hinggil sa usaping ito, ayun lamang po yun po ang makakapag-identify. Yun po ang makakapagturo kung meron nga bang UFO dun na spatan nila o kung meron dun sa kanilang lugar ay ma-identify niya. Otherwise, kung wala siyang alam, wala siyang idea hinggil sa UFO, wala rin po siyang maibabalita. Kaya po't natutuwa tayo na nagkaroon na po ng ganitong uri ng platform tulad ng Facebook Live dahil ito po ay isang pagkakataon na para mapag-usap-usapan po natin ang mga hinggil sa bagay na ito. Marami pa rin po kasi sa atin na nakaranas ng nananaginip. Meron mo isa sa atin na, meron po mga ilan sa atin na tila na-abduct ako. Bakit ako binabalik-balikan ng mga ganito? Pasensya na kayo dito sa aso. So, mga ganyang istorya na hindi po madalas nauungkat. Mga account o mga karanasan na ayaw po nating i-share sa iba. Dahil nahihiya tayo, baka sabihin maluwag na yung ating turnilyo, mga ganun issue. Pero alam niyo po, sa karanasan ko, marami po sa atin ang gustong-gustong i-share yung kanilang istorya. Marami po sa atin ang gustong-gustong maihinga. Yung mga bumabagabag sa kanilang kaisipan. Bakit nga ba? Bakit ko nananaginip ng ganito? Hinahabol ako ng bilog na ilaw. Ay, isang account po yan. At nanaginip ako, hinabol ako, takot na takot ako, etc. etc. So, binabati natin, okay? Si Alan Daniel Zerezo Villar, si Franz Reyes. Hindi pa kasi handa ang bansa natin sa mga ganyang topic. Tingnan mo naman sa mga news. Palang puro Duterte, okay? Bagyo, Marawit. Maalala ko, noong bagyong Yolanda, may nagsabi sa akin na taga-Capiz na tila meron daw nagpakitang UFO after the bagyo. So meron daw lumabas na UFO pero siyempre baka hindi natin dinidiscount na baka debris yan o kuan. Now totoo yan, yung lamang buti na lang nagkaroon tayo ng test live stream noong Hulyo 4 yata yun, o Hulyo 3, at doon ating inilahad ang posisyon ng UFOSP hinggil po dun sa namataan sa Isabela, Cagayan. Sinabi po natin dito sa live stream na tila yun ang space rocket na nilaunch ng China para i-augment yung kanilang space program, ambitious space program, etc. Now, tumawag ho sa akin ang GMA. Kapuso mo, Jessica Soho. At tinatanong nila, ano ba raw kaya yun? No? Siguro may nakapag-share nitong live stream natin at nakarating sa kanila, itong producer na to, o itong segment producer na to. So, tinuro ko ho sa kanya. Ang contention ng UFOSP, ito ay malamang hindi UFO na sa pagkakaunawa nating UFO na kundi ito malamang ay rocket na nanggaling doon sa China dahil meron po siyang tail, may buntot.
At nag-coincide ho siya dun sa launching na yun. So, sabi ko, tinanong pa niya kung saan daw video makukuha. Sabi ko, i-search mo. Hindi naman lahat na gusto mo ibigay ko pa sa'yo. So, ang contention namin, malamang hindi UFO yon. Kulang na lang siyempre sabihin na hindi UFO, pero hindi natin pwedeng sabihin dahil wala naman tayong katibayan na hindi nga, no? Pero malamang hindi yan yung UFO na kinikilala naming unidentified flying objects. Ngayon, tinanong kung sinong pwedeng ma-interview. So, siyempre, ang ating tagapagsalita na si Saldi Vilches, siya po ang humaharap sa media every time. Nung nabuo na yung storya, nabuo na yung episode na yun, parang lumabas na hindi pinatapos yung salita ni Saldi Vilches upang sabihin na doon, ideklara niya na hindi naniniwala ang UFOSP na UFO yun, kundi naniniwala pa kami na rocket yun ng China. Pero lumabas doon na tila nanggaling sa Pag-asa yung pronouncement na galing sa China yung rocket na yun at hindi galing sa UFOSP. So, yan po isa sa mga dahilan kung bakit minsan chinachap-chap yung interview, chinachap-chap yung mga statement to the point na detrimental doon sa mga kung kanino dapat makredit yung isang pahayag. Okay, so Katoni, what about po yung Star of Bethlehem and the Fatima in Portugal? Before it is miracle, now it is UFO. Alam mo, yung mga ancient accounts hinggil dyan, as old as time na yan eh. Ang UFO, yung mga mothership na nakikita, in fact, meron po akong video niyan. Hindi ko lang pa nilalabas. Yan po sa Indian Sanskrit yata yan. Ang holy books. Yan dinidescribe nila as Merkava, as the divine vessel or divine vehicle. Yan po ay dinescribe sa mga Sanskrit manuscript as Vimana. So, sa modern time, ang pagkakaunawa ay mothership na. Pero, ito sa mga Vimana, sa mga Merkava, meron po yung nakikita silang lulan na babae. May babaeng malaki, lumabas doon sa Vimana na yon. Lumabas doon sa, nag-shoot out doon sa spacecraft na yan. Pag shoot up ng ganon, pagkakaunawa, Virgin Mary. Pag shoot up ng ganon, pagkakaunawa ng iba ay ano pa? Hindi ko alam kung ano pa yung mga deities o yung mga divine female beings, bukod kay Virgin Mary. May iba pa, hindi ko lang maalala, hindi ko lang ma-access sa ngayon. So, diyan po, uugnay pagkakakita ng mga UFOs na tulad ng mga mothership. Although, ordinarily, hindi po yan nagpapakita o hindi po yan lumalabas, kundi yung mga nakikita mas common na nakikita yung mga scout na type. Yung bang, kumbaga sa aeroplano, yung mga malilit na aeroplano na lumilipad para mag-survey. Pero meron pang mga jumbo jet o yung kumbaga Air Force One, yun po yung siguro yung mga tinatawag na Merkava. Yung divine vehicle. Okay. So, kung hindi nyo pa maunawaan yung sinasabi, keep on posting lang, Okay, I've seen and read that the Anunnakis and the sort of staging a comeback. Yeah, I believe so. Kung meron mang mga underground facilities na sinasabi dun na nasa Roswell, at kung meron po bang naglulunggang mga alien dyan sa Antarctica, naniniwala po ako dyan. At ako rin po ay may binubuong teorya na meron din po dito sa Pilipinas. Meron din po tayo dito sa Pilipinas. Okay? So, pero wag tayo matatakot dahil
Hindi naman ho tayo ang target ng mga yan eh. Ako naniniwala na itong mga aliens ay merong kinakaharap na digmaan among them. Nag-aaway-away, nagigera-gera rin sila. At nagtatago rin kung saan. Pero hindi po tayo dapat mabahala dyan dahil hindi naman po tayo ang sangkot. Hindi tayo ang sangkot. In fact, dito sa istorya dito sa Lawigan, Iloilo, meron po meron po doon sa, nung nakakagulo na ho, apparently bumaba yung mga alien, nagkagulo-gulo na, ang basa nila, ang interpretasyon nila itong mga entities na to ay mga creatures, may mga kumuha ng unang itak. Isa ho doon talagang tatagain niya na ng ganon. Nakaharap niya Pero, nung tatagain niya ng ganon, hindi na siya nakakilos, na-stun na ho siya. Natigilan na siya, hanggang sa nakatakbo yung creature na yun. Ang bibilis, mga leapers, kumbaga, in a single bound, parang Superman, nandoon na kagad sa bubong. Yun ang kanila pong salaysay. So, interesting po yan. Binisita ho natin yan uli noong last month. At consistent po sila sa kanilang salaysay. Hindi po nagbago yung statement nila. No? Kumbaga, kung ano kinento nila nung 5 years ago, ay nagbago na ngayon. Hindi po. So, yan po rin isang indikasyon na kapag nakaranas po ng ganito, ay tila mananatili na sa alaala ng isang tao. Okay, so how about the secret UFO bases in Antarctica? Maraming mga materials dyan, Dennis, na pwede mong basahin. At yan po ang pinagkakaguluhan ngayon. Itong secret bases dito sa Antarctica, kung bakit daw nagpunta dyan si Hillary noon, nagpunta si John Kerry. John Kerry. So, at may mga napapanood po tayong documentary, mayroon din itong pelikula na kumbaga, yung pinalabasan ni Jim Carrey ba yun? Na kalimutan ko na itong Antarctica pala, facade niya yang malaking o makapal na yelo para hindi ma-penetrate. Pero pagdating mo daw dyan sa gitna, merong habitable portion dyan na napakaganda raw. Okay? So, yan daw ay nadiskubre ng mga Nazi nung panahon ni Hitler. Kaya nagalit ang mga Hudyo kay Hitler. At galit din naman si Hitler sa mga Hudyo. Pero, sa pag-usa doon ng panahon, malalaman nun natin, mag-gauge ninyo kung kapag binasa ho ninyo yan, mag-gauge po ninyo kung sino sa dalawa ang tama. Okay, speaking of alien war, they theorize that it is happening right there at our sun. Possible. Kung saan ang lawak sa kalawakan, hindi natin na masasabi. Kung meron man dito, pati sa atin meron din po dito. Hindi nga lang po natin ito nakikita dahil wala tayong kakayahan. Kaya po yung iba mga nagsasabi na, kung hindi ko nakita, bakit ko paniniwalaan? Di ba? O kung hindi mo pala nakita, paano mo paniniwalaan na presidente si Obama? Hindi mo naman nakita. Kung hindi mo nakita, paano mo paniniwalaan na yung laman ng dinadala ng iyong asawa ay bata nga ang loob? Hindi mo naman nakita. May mga ganun. Hindi naman niya nakita na ang dinadala ng kanyang asawa ay sanggol nga doon sa loob ng sinapupunan. So, may mga bagay po na hindi po natin nakikita dahil wala po tayong kakayahang makita. Pero sa advancement po ng mga video equipment ngayon, itila may mga instances na may nahuhuli ho. May mga nahuhuling mga itong mga may kakayahan na itong mga camera na makahuli ho ng mga alien sa pamamagitan ng kanyang technology. Okay. So, nandito lang. Kung napanood po ninyo yung movie na Matrix, ay mukhang may katotohanan ho yan. Siguro nakikita natin. May building, nakikita natin. Pero sa katotohanan ay wala. Yun ang pinakikita sa atin. Ilang ganda lamang ang kakayahan ng ating mga mata.
Okay, so watch all Transformers movie. Ni-ready na tayo para ano yan? Nakaprogram na ang mga tao na pwede mangyayari ito. Well, hindi pa ako nakapanood ng any episode ng Transformers. Siguro, pag may time tayo, usisahin natin yan. Jim, ha? Mhm. I saw one in a broad daylight, but because I was so fascinated, I wasn't able to film it. Okay lang. Importante, it's in your mind, it's in your head, at hindi mo makakalimutan kung anong iyong natunghayan. Nonetheless, it was a great experience. It was indeed. Okay, so, to recap, unless kung meron po kayong mga comment dito, to recap, ang ating pong naging topic sa gabing ito ay tungkol sa konteksto ng UFO ayon sa pagkakaunawa o ayon sa pangunawa ng mga Pilipino. Hindi po natin maaaring mahihambing kung ano ang konteksto ng pinagsimulan na ating kilalanin gaya ng American context, European context, sa Philippine context. Dahil sa Philippine context, marami po tayong mga iniuugnay hinggil po sa mga usaping UFO, aliens. Isa na lamang po sa mga inuugnay ngayon, itong biringan. Yung Enchanted Kingdom. Hindi yung Enchanted Kingdom sa Laguna, kundi talagang enchanted area daw itong Biringan Samar na non-existent pero napapabalitang lugar ng mga engkanto. Pwede. Sabihin na itong Biringan myth ay baka alien camp. Pwede rin sabihin ganun. Depende ho yan. Sa ating pagkakaunawa. Gusto kong batiin si June Astro. Ay, matagal ko na tong kaibigan sa false ship. Nung 2012 po kasi, nag-abang kami yan isa sa mga pinaniniwala namin, yung pole shift. Na magdudulot ng malaking catastrophe noong 2012. Hindi pa nangyari kaya false shift. And of course, si Mao Leong-son, ang ating PRO, karatista ho yan, magaling ho yan, zen ho yan. At isa po siya sa mga nagsasaliksik pahinggil po sa relasyon ng UFO, sa iba pang mga mythical o mythological na paniniwala na dito lamang po sa Pilipinas meron. Napakayaman po natin dyan. Kabilang na po ng mga aswang. Ako naniniwala itong mga aswang, may mga genes, genetic ho yan na naiwan ho ng mga fallen angels kung ano man. Kaya po, minsan sasabihin natin, baka fallen angel din ako. Bakit? Kasi pag sinabing fallen angel, isip natin, konteksto natin, lalaki. Siguro nga, kasi ayon sa Biblia, ang fallen angel, mga lalaki na nasarapan na dito sa lupa at ayaw nang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Nasarapan dahil magaganda raw ang babae sa lupa. Kaya yung mga lalaki, lagi nakatingala sa langit. Yung mga babae naman nakatingala sa palabigasan kung may bigat pa kinabukasan pakakain sa mga anak. Ikaw nga, mga angel nga yata siguro, na? Joke lang. Huwag niyo seryosohin tungkol dyan. Okay, so, Pugay, Sir Tony, UFOSP, sino po kaya to, Baka si Regito. Yes, being in the Philippines is a way long to go to catch a real UFO sighting. Okay. Si Raymond, nahuli. Thanks for your feed. Thank you. Maharlika Kingdom, Patrick John Estilo. Okay. Itong tungkol sa Maharlika Kingdom, may tinayong grupo po ang ating kaibigan dyan sa Norte. Pag-uusapan po natin yan, Patrick, sa mga darating na araw. Ngayon, in fact, kaya ako medyo hindi nakapaghanda dahil yung ginamit ko pong platform nung nakaraang linggo, nung unang test broadcast, hindi ko na po ma-access sa ngayon. So itong
itong Facebook Live na to direkta mismo, kaya naabala ho ako kanina at hindi ko na ihanda yung aking sarili. Okay, so Maharlika Kingdom ba? Hindi ba yan? Talyano. Meron po. May sinulat po tayo tungkol dyan sa Talyano family. At masalimuot yung issue na yan. Masalimuot yan. Okay. So, yun po ang naging talakayan natin sa gabing ito. Pahingi lamang po ito sa konteksto para magkaroon po ng background itong ating mga kababayan, particularly mga kabataan na nagsisimula pa lamang magsaliksik hinggil sa issue ng UFOs at aliens. Mayaman po ang Pilipinas hinggil dyan, kaya lang nga po marami pong mga interpretasyon na naging pundasyon ng ating paniniwala. Importante po ang paniniwala sa buhay ng tao dahil kung wala po yan, wala rin po tayong paniniwala ang Diyos. Wala rin po tayong paniniwala ang higher beings na in control sa atin. At kung wala tayong paniniwala, wala rin po tayong katatakutan. Masama po yan. Hindi po maganda kapag wala tayong kinakatakutan dahil baka mauwi po yan kung saan-saan. Okay? So, naway wala akong nakalimutan. Maraming salamat po. At sa inyong pong iniukol na panahon para samahan ako sa ating maiden presentation dito sa Facebook Live. So magbabalik po tayo next week, Sabado. Same time, same channel dito po sa UFO SP Facebook page. Okay? So, okay. Tayo po magsasara na. Ha? Maraming salamat po muli. Okay, Jesse, I already watched. Teka muna. Stan Romanik Objection. Fake po ba yun, sir? Hindi ko pa napapanood na Jess, ha? Kaya hindi ko po may bibigyan ng komentaryo ito. Okay, hanggang sa muli. Ito si Tony Israel signing off for Alien Talk. At muli next Saturday tayo magkita-kita. Maraming salamat. Ako po'y nag-iwan sa lahat ng isang magandang gabi.